Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rio Ginturo at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 2,971 hanggang 2,975. Mayroon akong kaibigan na nawawala. Malaki ang posibilidad na si Moyo ang gumawa nito. Gumanti siya sa kaibigan ko para kay Yan Bingfeng. Sabi ni Aaron. Hinayaan ng mga salitang ito na tumibok sandali ang puso ni Mo Yanxiang. Kung ito ay totoo, si Mo Yu ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Ngayon si Aaron ang taong gustong makahabol ni Mo Yanxiang. Kung may gap sa pagitan ng Han 3,000 at ng pamilya ni Mo dahil dito, hindi makakabawi si Mo. Higit sa lahat, para sa isang basurang Yan Bingfeng, hindi ito nagkakahalaga ng pagbabayad ng ganoong presyo. Makakatiyak ka na kung ang bagay na ito ay talagang ginawa ni Mo Yu, bibigyan kita ng isang kasiya siyang paliwanag. Sabi ni Mo Yanxiang na nagngangalit ang mga ngipin. Bagamat si Mo Yanxiang ang paboritong nakababatang henerasyon ni Mo Yanxiang, hindi kailanman magiging maawain si Mo Yanxiang sa harap ng gayong malaking kaganapan. Dapat mong malaman na siya ay ipinanganak sa kalsada, at siya ay dapat na walang awa kapag siya ay nasa kalsada. Kung hindi natapakan ni Mo Yanxiang ang sarili niyang mga kamay at paa, hindi siya magkakaroon ng kasalukuyang katayuan. Kapag may nangyari sa kaibigan ko, hindi siya makakabawi kahit mamatay siya. Sabi ni Aaron. Bagamat nagpa siyang gumuhit ng malinaw na linya kay Wu Xin at hindi na asikasuhin ang mga gawain ni Wu Xin, hindi papayag si Aaron na mangyari ang bagay na ito dahil sa kanya. Maaari niyang panoorin si Wu Xin na nahulog sa maling mga kamay at pumikit, ngunit kung wala lang itong kinalaman sa kanya. Huminga ng malalim si Mo Yanxiang. Ramdam niya ang determinadong ugali ni Aaron. Ngayon ay maaari na lamang siyang magdasal sa kanyang puso. Ang bagay na ito ay hindi dapat nauugnay kay Mo Yu. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Sa oras na ito, ang katulong ay lumapit kay Mo Yanxiang, iniyuko ang kanyang ulo at magalang na sinabi, "Wala si Miss sa bahay. Hindi ko ba siya maibabalik kung wala ako sa bahay?" Matigas na sabi ni Mo Yanxiang. Tumawag na ang kasambahay, ngunit hindi nakalusot. Ngayon ay pumunta na ang kasambahay sa pribadong villa ng ginang. Sabi ng katulong, "Pribadong villa." Agad na tumayo si Aaron at nagtanong, saan ang kanyang pribadong villa? Kung talagang nakuhanan ng wikang Mo si Wu Xin, malamang na makulong ang mga tao sa mga pribadong villa. Kaya hanggat nakahanap ka ng isang pribadong villa, posible na mahanap si Wu Xin. Ipinadala ni Mo Yanxiang ang pribadong villa ni Mo Yu, kaya alam niya kung saan iyon. Ngunit para kay Mo Yanxiang, ayaw niyang pumunta si Aaron. Kung sakaling may matagpuan doon, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag at pagtakpan. Umalis na ang kasambahay. "Huwag kang mag-alala, siguradong ibabalik niya si Mo Yu," sabi ni Mo Yanxiang. "Manguna ka na," matigas na sabi ni Aaron. Tiningnan ni Mo Yanxiang ang nakamamatay na mukha ni Aaron at alam niyang wala siyang dahilan para tumanggi, kaya kailangan niyang patigasin ang kanyang ulo at hayaan ang mga katulong na ayusin ang sasakyan. Sa oras na ito ng wikang Mo, hindi alam ni na Mo Yanxiang at Aaron ang papunta sa kanyang villa. Ngayon ay iniisip niya kung paano lulutasin ang mainit na patatas ni Wu Xin, dahil nilinaw ni Mo Yanxiang na hanggat pinukaw niya ang Aaron, siya ay mapapatalsik sa kanyang pamilya, na isang bagay na malapit nang mawalan ng pag-asa para kay Mo Yu. Alam niyang hindi biro ang mga salita ni Mo Yanxiang. Kung palayain si Wu Xin sa oras na ito, tiyak na malalaman ni
Aaron ang tungkol sa pag-aresto sa kanya. Sa sandaling dumating ang Aaron sa pintuan, natatakot akong mawala ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya si Moyu ay may masama at nakatutuwang ideya sa kanyang puso. Patayin si Wuzin. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Wuzin ganap na mapagtakpan ang bagay na ito. Kung sumangga siya sa mundo, walang makakaalam na nahuli siya. Babae ba naman ang lengguwahe ni Mo, sa harap ng ganitong bagay? Uurong siya, kahit ganyan ang puso, wala ring tapang. Sa pagtingin kay Wuzin, na pinahirapan sa isang tiyak na lawak, ang pinakamalaking pakiramdam ni Moyu ngayon ay panghihinayang. Kung hindi siya nagmamadaling kumilos, hindi siya malalagay sa ganoong dilema. Hindi niya akalain na ang Aaron ay may ganoong mahalagang posisyon sa harap ni Mo Yanxiang. Upang hindi masaktan si Aaron, pinagbantaan siya ng kanyang lolo sa isang seryosong bagay gaya ng pagpapaalis sa pamilya. Walang makakaalam na nahuli kita hanggang sa mamatay ka. Mo language knows a tooth to say. Ang bibig ni Wuzin ay natatakpan ng adhesive tape at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga galos. Halos umabot na sa limitasyon ang takot niya kay Moyu, dahil napakaraming paraan ang babaeng ito para pahirapan ang mga tao. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang ito, tumaas ng husto ang pagkataranta ni Wuzin. Patuloy niyang ipinilig ang ulo kay Moyu. Dalawang linya ng luha ay parang walang katapusang bukal. Huwag mo akong sisihin. Wala akong ibang paraan. Tapos sasabihin, nilabas ni Mo language ang mobile phone. Hindi siya naglakas loob na gawin ito sa kanyang sarili, kaya kailangan niyang maghanap ng ibang gagawa nito. Ayaw mo ba sa akin palagi? Halika sa aking villa at gawin mo ang isang bagay para sa akin. Simula ngayon, ako na ang magiging babae mo. Tapos na sabihin, ang wikang Mo ay hindi nagbigay sa isa't isa ng pagkakataong mag-alinlangan, direktang ibinaba ang telepono. Kumpiyansa siyang makakarating sa kanya ang dumidilang aso sa lalong madaling panahon. Sure enough, wala pang 5 minuto ay tumunog na ang doorbell. Ang mukha ni Moyu ay nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon. Maraming humahabol sa kanya, para silang mga asong kamakawag ng buntot. Madalas silang lumalabas sa harap niya sa iba't ibang anyo, at nilalamang siya hanggang sa kabaliwan. Bilang karagdagan sa kanyang figure at hitsura, ang katotohanan na si Moyu ay napakaraming humahabol ay may kinalaman sa katotohanan na siya ay isang miss ng pamilya mo. Pagkatapos ng lahat, ang mabigat na pagkakakilanlan na ito ay sapat na upang ang kanyang mga humahabol ay hindi na kailangang magpumiglas sa buong buhay nila. Buksan ang pinto, Mo wika kasiyahan sinabi, ay hindi inaasahan na dumating ka ng mabilis. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, ang ekspresyon ng wikang Mo ay agad na natigil. Dahil ang mga tao sa labas ng pinto ay hindi niya manliligaw, ngunit sina Mo Yanxiang at Aaron. Paano sila naririto? Ang unang reaksyon ni Moyu sa pagkataranta ay ang pagsasara ng pinto at huwag hayaang makita nila si Wuzin sa sala. Ngunit gusto niyang isara ang pinto, ay natukoy ng maaga ng Aaron. Aaron kamay, na may lakas ng wikang Mo, kung paano lumaban, ano ang gusto mong gawin? Ito ang aking bahay. Gusto mo bang pumasok sa bahay? Tanong ng mabangis na boses sa wikang Mo sa kalidad ng Aaron. Mula sa reaksyon ni Mo, makatitiyak sihan 3,000 na narito si Wuzin. Nakikita iyon ng Aaron, gayon din si Mo Yanxiang. Nagalit ito kay Mo Yanxiang. Binalaan niya si Moyu, ngunit hindi niya inaasahan na nakagawa siya ng ganoong katangahan. Moyu, binaygo mo talaga ako, sabi ni Mo Yanxiang, napaluha si Lolo Moyu at lumuhad sa harap ni Mo Yanxiang. Matagal na niyang pinagsisihan, pero ngayong dumating na sa puntong ito, wala na siyang puwang para balikan. Naisip din niya na palayain si Wuzin, ngunit ang pagpapaalis sa kanya ay katumbas ng pagpapalam sa Aaron tungkol dito. Pumunta si Mo Yanxiang kay Moyu, sinampal ng malakas ang kanyang mukha at nagtanong, nasaan ang mga tao? Ang nag-aapoy na sakit sa mukha ay nagpaalam kay Moyu na talagang galit si Mo Yanxiang sa pagkakataong ito. Mula maliit hanggang malaki, si Moyu ay pinag-ayaw ni Mo Yanxiang. Hindi lang siya nabugbog, hindi rin siya nagsalita ng malakas. Ngunit ngayon, ang sampal ni Mo Yanxiang sa mukha ay nagpaunawa kay Mo kung gaano siya katanga at ang kahalagahan ng Aaron sa puso ni Mo Yanxiang. Kahit na ang kanyang apo ay hindi maihahambing sa Aaron. Lolo, mali ako. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Umiiyak si Moyu at sinabi kay Mo Yanxiang. Nagngangalit si Mo Yanxiang.
Ngayon ay hindi na kayang aminin ni Mo Yu ang kanyang pagkakamali bilang walang nangyari. Bagamat gusto niyang tulungan si Mo Yu, depende ito sa ugali ni Aaron. Nilampasan ng Aaron ang wikang Mo at pumunta sa sala. Nakaupo si Bound Wuzin sa sahig ng sala. Itali ang mga kamay sa likod. Bibig silang tape. Kasabay nito, maraming nakikitang peklat sa katawan. Dahil sa eksenang ito, lumabas ang hangarin ng pagpatay ni Aaron. Napakalupit ng paraan ng Mo language. Babae siya, at kaya niyang gawin ang ganoong bagay. Huminga ng malalim si Han, naglakad papunta kay Wuzin, maingat na pinunit ang tape sa kanyang bibig at nagtanong, dadalhin kita sa ospital. Direktang umiyak si Wuzin, dahil sa sandaling makita niya si Aaron, alam niyang naligtas siya. At lahat ng sakit at pagdurusa sa mga araw na ito ay naging luha sa sandaling ito. Sinundan ni Mo Yanxiang si Aaron sa sala. Nang makita niya ang pinsala ni Wuzin, umungal ang kanyang utak, na para bang tinamaan siya ng kulog. Sa mata, makikita ni Mo Yanxiang kung paano nagdusa si Wuzin, at lahat ng ito ay ginawa ni Mo Yu. Sa kasong ito, Aaron, paano madaling hayaan ang wikang mo, o maging ang buong pamilya mo? Nakikipag-ugnayan ako sa pinakamahusay na mga ospital at mga doktor. Sabi ni Mo Yanxiang kay Aaron. Wala na. Sabi ni Aaron, direktang kinuha si Wuzin palabas ng villa. Matagal na natulala si Mo Yanxiang. Bagamat hindi tumugon si Aaron sa sitwasyong ito sa oras, alam ni Mo Yanxiang na kapag naayos na ni Aaron si Wuzin, ang kanyang galit ay laganap sa pamilya mo. Si Mo Yanxiang ay nag-iisip ng higit at higit na galit, at mahirap makipagtulungan sa Aaron. Ngayon dahil sa kamangmangan ni Mo, ang lahat ng ito ay nasira. Bagamat hindi kailangang matakot ang pamilya mo sa Aaron, sa pananaw ni Mo Yanxiang, tiyak na hindi magandang bagay ang nakakasakit sa Aaron. Marami pa siyang sikretong hindi nahukay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang lakas, lahat ng ito ay misteryo pa rin. Kung may higit pang kamangha-manghang puwersa sa likod niya, sa pagkakataong ito, natatakot ako na ang pamilya mo ay naglalaro ng apoy. Ito ay lahat ng wikang mo. Kung hindi siya gumawa ng mga katangahang bagay, paano kaya ang pamilyang mo ay nakipagsapalaran ng walang dahilan? Lumapit si Mo Yanxiang kay Mo Yu na may matinding galit. Lumuhad si Mo Yu sa lupa, umiiyak na umiiyak. Tumingin siya kay Mo Yanxiang na papalapit sa kanya, sa sobrang takot ay hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Lolo, alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Hinding-hindi ko na uulitin ang mga bagay na ito. Pakikinggan kitang mabuti. Umiiyak si Mo Yu. Si Mo Yanxiang ay walang simpatiya sa kanyang paboritong apo. Sa harap ng interes ng pamilya, ano si Mo Yu? Mo Yu, binaygo mo talaga ako. This time, kahit gusto kanyang mamatay, hindi na ako magsasalita pa, sabi ni Mo Yanxiang. Mamatay. Mo language heart clattered for a while, and then looked up and said, Lolo, tulungan mo ako, ayaw kong mamatay, apo mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Umiling si Mo Yanxiang. Kung gusto talaga ng pamilya mo na panindigan si Mo Yu o protektahan si Mo Yu, malamang na maapektuhan ng Aaron ang kapangyarihan sa likod niya. Hindi alam ni Mo Yanxiang kung gaano kalakas ang hindi kilalang kapangyarihang ito. Ang pakikipagsapalaran kasama ang buong pamilya mo ay hindi ako kwalipikado iligtas ka, bahagyang sinabi ni Mo Yanxiang. Hindi makatipid, walang kwalifikasyon. Ang pangungusap na ito ay parang bolt mula sa asol hanggang kay Mo Yu. Sino si Aaron? Gaano siya kalakas? Bakit ganyan ang sinasabi ng amo ng pamilya mo kapag kaharap niya? Sa katunayan, ang takot ni Mo Yanxiang, bilang karagdagan sa lakas ni Aaron, ay nagmumula sa saloobin ng pamilya yang kay Aaron. Alam niya kung anong uri ng tao si Yang Bin. Kung ang Aaron ay talagang basura lamang ng pamilyang Han, hinding-hindi matutulungan ni Yang Bin ang kumpanyang Feng Chen na umunlad ng ganoon kalakas. Dapat ay kumikita si Yang Bin para gawin ito, kaya ang pinahahalagahan niya ay malamang na ang kapangyarihan sa likod ng Aaron. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan sa likod ng Aaron para maging mas mahusay ang katayuan ng pamilya yang sa Yanjing. Matapos ipadala ni Han Sanchen si Wuzin sa ospital, hiniling niya sa doktor na magpa-check up. Bagamat nakita niyang napakalubha ng injury, buti na lang at ilang skin injuries lang iyon, na hindi naman ganoon kalubha. Nakahinga ng maluwag si Han Sanchen. Kung tutusin, dahil sa kanya. Kung naaksidente man si Wuzin,
hindi na ito malalampasan ni Aaron sa kanyang buhay. Sa ward, si Woozin, na nagpalit ng uniforme ng ospital, ay nakahiga sa kama. Hindi siya naglakas loob na ipikit ang kanyang mga mata, dahil kung ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang karanasan niya nitong mga nakaraang araw ay parang bangungot sa kanyang isipan, magpahinga ka na, hindi pa ako makakapunta. Sabi ni Aaron kay Woozin, so kailan ka aalis? Mahinang tanong ni Woozin, hiniling ko sa boss mo na magpadala ng mag-aalaga sa iyo. Dapat nandito na siya agad. Sabi ni Aaron. Natutunan na ni Woozin ang kawalang puso ni Aaron, kaya ayaw niyang ibenta ang trahedya para makuha ang simpatiya ni Aaron sa oras na ito. Hinuli ba niya ako dahil sa iyo? Tanong ni Woozin. Oo, nasaktan ako, sa bagay na ito, para magawa mo ang anumang kabayarang gusto mo. Sabi ni Aaron. Ang tono ni Aaron, na may napakalinaw na hangganan, alam ni Woozin na sadyang ipinakita niya ang distansya sa pagitan ng dalawa. Gaya ng minsang sinabi niya, nagkataon silang nagkita, at wala nang ibang maaaring mangyari. Bagamat ang pakiramdam ng distansya na ito ay gumagawa na karamdam ng pagkadismaya si Woozin, naiintindihan din niya na ang matigas na ugali ni Aaron, anuman ang gawin niya, ay hindi maaaring paikliin ang distansya sa pagitan nila. Hindi, gusto kong maramdaman mo na utang mo sa akin ang lahat buhay. Sabi ni Woozin, hindi ako sentimental na tao, at hindi ko laging nararamdaman na may utang ako sa iyo. Kaya ngayon na ang pagkakataon mong ibuka ang iyong bibig. Kung makaligtaan mo ito, wala kang mapapala, at ang ganitong bagay ay maaaring makalimutan ko bukas para sa akin. Sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!